Walang kaalam-alam ang mga magulang ng mga estudyante sa paaralang ito na ang isa sa mga guro ng kanilang anak na kilala bilang mabait at busilak ang kalooban ay isa palang mamamatay tao at tinago niya ang lihim na iyon sa loob ng ilang buwan mula sa lahat. Magandang araw at welcome mga kakuntuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Nakasentro ang ating kaso ngayon sa isang bayan sa England na tinatawag na Northampton. Matatagpuan ito malapit sa Ilog ng Nin at mga 97 kilometers pahilagang kanluran ng London. May populasyon ng bayan na humigit kumulang mga nasa 300,000 katao at kinukonsidera itong isa sa pinakamalaking bayan sa England. Noong March 19, 2020 nga lang, isang kakilakilabot na pangyayari ang dumagdag sa kasaysayan ng kanilang lugar. Iyon ang araw na nadiskubre ng mga pulisya ang parang preserve na katawan ng 40 years old na lalaki sa isang ginawang libingan sa hardin ng isang bahay na matatagpuan sa Moore Street. Ayon sa postmortem examination na isinagawa ng mga otoridad, ang dahilan ng pagkamatay nito ay ang isang saksak sa kanang bahagi ng kanyang leeg na tumama mismo sa kanyang jugular vein at tumagos sa lalamunan nito. Dahil doon, agad nilang kinonsidera ang kaso bilang isang homicide at kalaunan pagkagawa nila ng iba pang analysis, nadiskubre ng mga otoridad na ang biktima ay isang lokal lang din sa kanilang lugar na nagngangalang Nicholas Billingham. Si Nick ay nawawala mula noong Nobyembre pa ng nakaraang taon nang ibig sabihin 4 na buwan na siyang hinahanap ng kanyang pamilya. Kaya nang narinig nila ang balita, sobrang nalungkot sila sa malagim na sinapit nito. Pero sino nga ba si Nicholas Billingham? Paano nauwi ang kanyang katawang nakalibing sa sarili niyang hardin at sa kabila ng lokasyon kung saan nila ito nahanap? Bakit naman kaya umabot pa ng 4 na buwan bago siya natagpuan? Isinilang si Nick noong taong 1979 at panganay itong anak ng kanyang ina na si Yvonne Valentine. Wala masyadong available na impormasyon tungkol sa kabataan nito, kaya hindi natin matatalakay pa ng maigi ang mga panahong iyon. Gayunpaman, ayon sa kanyang ina, isa raw itong malambing na bata na palagi mong makikitang nakangiti. Minamahal din siya ng lubos ng kanyang mga kaibigan at pamilya dahil sa magaan nitong personalidad. At sa kanyang paglaki, madali rin itong nakagaanan ng loob ng kahit sino mang makatrabaho niya. Di tumagal, nagtrabaho si Nick bilang isang builder sa Northampton area kung saan nakilala niya doon ang magiging ina ng kanyang anak na si Andrea Fordan. Ang kanilang on and off na relasyon ay kalaunang siyang nagdulot upang isilang ang kanilang anak na lalaki noong taong 2019. Paglalarawan naman ni Andrea kay Nick, may pagkaisip bata raw ito minsan pero hindi naman siya isang masamang tao. Siya rin ang tipo na sinusubukan talagang pasahihin ang mga tao sa paligid niya hanggat sa makakaya nito. Bukod kay Andrea, may karelasyon pa si Nick sa huling 17 taon sa isang babaeng nagngangalan namang Fiona Bill. 8 taon ang tanda nito kay Nick pero sa kabila nun, tumagal ng mahabang panahon ang kanilang relasyon. Si Fiona Bill ay 49 years old na noong taong 2022 at isa itong lubos na ginagalang na guro na nagtatrabaho sa Northampton Eastfield Academy. Isa iyong primary school na nagbibigay ng edukasyon sa mga batang nasa edad 2 hanggang 11 years old. Sa paaralan, kilala si Fiona sa mga estudyante at magulang at malaki ang tiwala nito sa kanya para pangalagaan ang kanilang mga anak. Sa katunayan, inilarawan pa nga nila ang ginang bilang isang mabait at maalagang tao. Ayon naman sa head teacher ng Eastfield Academy na si Claire Mills, nakilala di umano niya si Fiona noong taong 2014 nang sila ay nagkatrabaho sa King's Health Academy. Inilarawan naman niya si Fiona bilang isang matatag at mahusay na guro na magaling sa pagkuha ng loob ng mga batang nangangailangan ng ekstrang suporta at oras. Ibig sabihin, bukod sa may malasakit siya sa mga bata, sobrang pasensyoso din ito pagdating sa kanila. Sa video na to, makikita mo kung gaano kamahal ni Fiona ang kanyang trabaho kung saan siya ay sumasayaw pa nga sa harap ng kanyang mga estudyante. Kaya isang beses nang hindi siya makapunta sa trabaho noong November 1, 2021, napansin kaagad ng karamihan ang kanyang pagkawala.
ang pag-absent niya na tumagal ng humigit sa 10 araw. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, napag-alaman nila na sa mga huling buwan bago nawala si Nick, siya at si Fiona ay sumasailalim ng couple counseling para sa iilang mga kadahilanan. Maliban sa mga sariling pagkukulang ni Fiona, ng panahong iyon, inamin ni Nick sa kanya na may relasyon pa siya sa ibang babae. At dahil doon, lubos na nasaktan si Fiona sa kanyang ginawa. Para sa karamihan, kapag pagtataksil na ang pinag-uusapan, kadalasang nauuwi talaga ito sa hiwalayan. Gayunpaman, meron din namang iba na pinipiling magbigay pa ng pangalawang pagkakataon at ayusin ang kanilang relasyon. At yun mismo ang pinili ni Nick. Ito yung panahon na nagsulat siya ng isang liham para kay Fiona. Nagsasabi na ito raw ay mabait, mapabigay at ang pinakamagandang babae sa mundo. Mukhang sincero din ang pagsisisi nito sa kanyang nagawang pangangaliwa at nangako rin siya na hindi na di umano niya mamaliitin si Fiona at ipaparamdam dito na hindi siya mahalaga. Ipinahayag niya rin na mahal niya ito ng buong puso at na ang kanyang pagmamahal ay nasa kay Fiona lamang mula nang nakilala niya ito at mananatili ito sa kanya hanggang sa araw na siya ay mamamatay. Totoong normal lang naman ang mga pag-aaway sa isang relasyon, pero sa sitwasyong ito, mukhang nagresulta na rin iyon sa pagpapahina ng pagmamahala nila sa isa't isa sa paglipas ng panahon. Nang dumating pa ang pandemya ng COVID, nakulong sila sa loob ng iisang bahay ng magkasama at dahil doon, minsan kahit ang maliliit na pagtatalo ay nauuwi sa malaking pag-aaway. Bukod sa mga bagay na iyon, madalas rin sila magkaroon ng issue sa pakikipagtalik, pera at kung ano-ano pa. Subalit sa kabila nito, pareho naman nilang sinubukang i-workout ang kanilang relasyon. Lingid nga lang sa kaalaman ni Nick, may namumuo na palang isang maligim na plano para sa kanya. November 1, 2021, araw ng Lunes, umuwi si Nick sa kanilang tahanan sa Moore Street pagkatapos niyang magsagawa ng isang renovation sa Northampton. Samantala si Fiona naman noon ay naka-leave sa trabaho dahil may sakit ito. Ayon sa kanyang paalam, nahawaan daw siya ng COVID kaya hindi siya makakapasok sa eskwelahan sa susunod na 10 araw. Gayunpaman, hindi talaga iyon totoo. Sa halip, nanatili lamang siya sa kanilang bahay habang naghihit-hit ng marijuana. Noong gabi ring iyon, may malaking plano na siyang inihanda sa kanyang isipan para gawin. Pagka-uwi ni Nick sa bahay, niyaya ito ng kanyang nobya na pumunta sa banyo. Naghanda di umano si Fiona ng maligamgam na tubig para makapaligo siya nang nangangakong makikipagtalik ito sa kanya pagkatapos niyang linisin ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, ang hindi niya alam, ang totoong motibo ng kasintahan niya dito ay malayo sa pagmamahal. Habang si Nick ay naliligo sa banyo, kinuha naman ni Fiona ang pagkakataong iyon para magtago ng kutsilyo sa loob ng isang drawer katabi lang ng hinihigaan nilang kama. Kasama na rin doon ang isang panukol, garbage bag at ilang dosena ng cable ties. Pagkatapos nun, humiga na si Fiona sa kama habang hinihintay si Nick na matapos naman sa kanyang paliligo. Pagkalipas lang ng ilang minuto, nang pumasok na rin ang isa sa loob ng kwarto, kinumbinsi naman niya ito na magsuot ng eye mask. Nagpaliwanag lang siya na parang nais niyang sumubok ng ibang bagay sa gabing iyon, kaya gusto niya itong itali sa kama. Siyempre, ikinasabik naman ni Nick ang sugestyon na ito ni Fiona at sumunod siya rito ng walang kahit anumang pagdududa. Ngayon pa man ang nangyari na iyon, doon na nagsimula ang kakilakilabot na bangungot para kay Nick. Habang siya ay hindi makakita dahil sa eye mask, bigla na lang itong nakaramdam ng saksak sa kanyang leeg gamit ang isang kutsilyo. Tiniyak ni Fiona ang kanyang pag-asinta at sa pagsaksak niya kay Nick sa leeg, tinamaan nito ang kanyang ugat. Sigurado ng puntong iyon, ang sakit na naramdaman nito ay hindi masukat. At habang ito ay unti-unting nalalagutan ng hininga, nagawa pa niyang magtanong kung bakit. Sa delusional namang pag-iisip ni Fiona, sinagot daw niya iyon na hindi niya hahayaan pa si Nick na makasakit ng iba pang babae. Pagkaraan lang ng ilang minuto, tuluyan na nga itong nawala ng buhay nang dahil sa natamo niyang sugat. Pagkagawa ni Fiona ng karumal-dumal na krimen, nagdesisyon naman itong balutin ang katawan ni Nick sa plastic. Pero dahil mas mabigat ang timbang nito sa kanya, nangailangan siya ng ilang oras para lamang maisagawa iyon. Pagkatapos nun, doon na niya kinaladkad ang katawan ng kanyang nobyo pababa na nagresulta naman sa pagkasira ng hawakan ng hagdan.
Pagkadating niya sa unang palapag ng tahanan, maingat naman niyang dinala ang mga labi nito patungo sa hardin na nakapwesto banda sa kung saan hindi ito basta-basta makikita ng kanilang mga kapitbahay. Nang mga panahong kasing iyon, may ginagawa ring renovations ang kanilang mga kapitbahay na ang ibig sabihin, kailangan niya talagang mag-ingat para hindi niya makuha ang pansin ni Numan. Kaya sa hardin, mabilis siyang naghukay ng libingan upang itago doon ang katawan ni Nick. Yun nga lang, ang libingan na ito ay gawa lamang sa iilang plastic sheets, hinalong semento, hollow blocks at compost. Siyempre hindi pa tumigil doon si Fiona dahil kailangan niyang magdagdag ng iilang material pa para matakpan ang ginawa niyang butas. Doon naman siya pumunta sa isang local na store na B&Q kung saan nakuhanan siya ng CCTV na bumibili ng 10 50-liter bag ng compost, 22.5 na kilo ng mga bato at isang gray na plastic na labangan. Makikita din sa video na siya ay kalmado lamang dahil hindi naman niya kailangan mag-alala sa oras kasi plinano niya ng mabuti ang krimeng ito. Sa katunayan, gumawa pa nga siya ng peking COVID test result para pwede siyang hindi pumasok sa paaralan sa loob ng 10 araw. Pagkalibing niya sa katawan ni Nick, pininturahan naman niya ang mga talsik ng dugo ng kanyang nobyo na nagkalat sa buong kwarto. Pagkatapos noon, iniba niya rin ang pwesto ng mga kagamitan nila sa sala para maharangan ang view kung saan ito nakalibing bago sinunog ang lahat ng mga gamit ni Nick. Para naman sa kama kung saan ginanap ang krimen, syempre sobrang namantsahan ito ng dugo. Kaya bilang pagsubok niya na tanggalin ang ebidensya, nagpasya siyang itago ang buong foam sa basement. Sinigurado niya ring wala na iba pang gamit o ebidensya ang naiwan sa loob ng bahay na maaaring makapagsabi kung ano ang totoong nangyari kay Nick. Dahil dito, naging kumpiyansa si Fiona na walang sino mang ang makakaalam kung paano namatay si Nick at kung saan ito mahanap. Pero syempre, hindi pa natatapos doon ang mga kailangan niyang gawin dahil sinimulan naman niyang gumawa ng mga palusot sa lahat ng mga taong nakakakilala sa kanyang nobyo. Hindi pa man tumagal ng ilang araw kasi pagkatapos nitong mawala, hinanap na siya kaagad ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumipas pa ang panahon nang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, wala pa rin nakakadiskubre sa mga labi ni Nick. Yun ay sa kabila ng katotohanan na sobrang malapit lamang ito. Sa mga panahong iyon, gumawa naman si Fiona ng kwento upang baliktarin ang mga pangyayari, na sa katunayan, kahit pa siya ang mamamatay tao, ipinalabas niya sa iba na siya yung biktima sa sitwasyon. Sinabi niya sa pamilya ni Nick na hindi lamang ito buhay at maayos, kundi iniwan di umano siya nito para sa ibang babae. Siyempre, dahil may kasaysayan naman ang isa sa pambababae, hindi naging mahirap para sa pamilya at mga kaibigan nito ang paniwalaan iyon. At upang ipakita pa na buhay ang nobyo, patuloy rin siyang nagsisend ng mga mensahe sa mga mahal sa buhay ni Nick, nagpapakunwari bilang ang pinatay niyang biktima. Kung hindi pa iyon nagpapatunay na siya ay wala man lang bahid ng pagsisisi sa kanyang ginawa, inimbitahan pa niya ang ina ni Nick para makipag-inuman ng tsaa sa kanilang tahanan habang ang unti-unting nabubulok na katawan ng anak nito ay nasa hardin lamang. Bumalik si Fiona sa trabaho noong November 12, 2021 at sa kanyang pagbabalik, ibinahagi niya rin sa kanilang lead teacher ang kwento na iniwan daw siya ni Nick para sa ibang babae. Dagdag pa niya, hindi na daw niya nagugustuhan ang ugali nito kaya pinalayas niya ang nobyo sa kanilang tahanan at sinabi na wag nang bumalik pa. Sa isa pa nilang katrabaho, ibinahagi niya naman na gusto daw sana niyang bilhin ang parte ni Nick sa kanilang bahay, subalit pinilit daw nitong iwan ang property na nakapangalan pa rin sa kanilang dalawa. December 10, 2021, mga lagpas isang buwan na pagkatapos mawala ni Nick, ang mga guro naman ng Eastfield Academy ay pumunta sa Lumbertops Pub upang ipagdiwang ang kanilang Christmas party. Habang nandoon, inilarawan nila si Fiona na mukhang sobrang masaya at talagang nag-i-enjoy sa party. Pagkaraan ng 2 buwan noong February 24, 2022, nagpakita naman si Fiona ng pagkasabik at katuwaan habang dinala niya ang kanyang buong klase sa isang field trip patungo sa Royal Opera House sa London. Ayon pa sa kanyang mga katrabaho, wala naman daw silang nakitang kakaiba rito hanggang sa dumating pa ang mga sumunod na araw kung saan bigla na lang itong tumigil sa pagpasok sa trabaho. At noong March 8, 2022, sinend naman niya ang sumusunod na text message sa kanilang head teacher.
Sinabi niya sa text na, "Hi Claire, hindi ako pwedeng makipag-usap ngayon kasi hindi pa naaayos ang mga bagay-bagay. Pasensya na talaga at binigo kita. Hindi ako makakapasok sa trabaho sa linggong ito at tatawag na lamang ako kapag pwede na." Dahil sa mensaheng iyon, hindi naman maiwasan ni Claire na mag-alala para kay Fiona na matagal na rin niyang naging kaibigan. Kaya dala ng kanyang takot at pagtataka, kinumbinsi niya itong kontakin siya upang makapag-usap sila ng harapan. Yun nga lang, hindi na nag-reply doon si Fiona. Ayaw ni Claire na sukuan na lang ng basta-basta ang kanyang kaibigan. Kaya dahil doon, nagpasya na lamang itong tawagan ng ina ni Fiona na mukhang gulat na gulat naman sa ibinalita nito. Para naman kasi sa kanyang ina, iba ang sinabing kwento ni Fiona. Sinabihan niya ito na inutusan daw siya ng head nila na magtuturo na lamang daw sila online dahil nagkakasakit ang mga staff sa eskwelahan. Sa makatuwid, nang hindi tumugma ang kwentong sinabi ni Fiona sa kanilang dalawa, kinutuban na sila kaagad na parang may mali. Sa kanilang pag-aalala sa kalagayan nito, nagdesisyon na ang dalawa na kumprontahin si Fiona sa kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Nag-iwan sila ng message rito at sumagot naman si Fiona na pasensya na, hindi na ako makakabalik. Kailangan ko pa ng mas mahabang oras para makapag-isip-isip. Pasensya na at binigo kita. Pagkatanggap nila ng mensaheng iyon, nagpasya na si Claire na tumawag sa pulisya. Nang parehong araw, agad namang nagsagawa ng welfare check ang mga otoridad sa tahanan ng magkasintahan. Pero pagkarating nila doon, tanging katahimikan lamang ang bumati sa kanila. Naging malinaw din kaagad sa mga officers na kung ano man ang nangyayari, kinakailangan nilang kumilos ng mabilis at hindi na magsayang ng oras pa. Base sa mga nakakabahalang mensaheng sinend ni Fiona sa kanyang pamilya ng mga nakaraang araw, klarong-klaro na unti-unti nang lumalala ang mental na kalusugan nito. Kaya nagmadali ang pulisya na mahanap siya kaagad dahil sa takot din nila na baka may gawin ito sa kanyang sarili. Noong March 15, 2022, natrack na din sa wakas ng mga otoridad ang kinaroroonan ng guro kung saan nahanap nila ito sa isang bahay bakasyunan na matatagpuan sa Cambria. Doon niya rin mismo sinubukan na kitilin ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, pagkatapos niyang mabigo na magawa iyon, agad naman siyang isinugod ng mga pulisya sa isang lokal na hospital. Habang nagpapagaling si Fiona, kinuha naman ng detectives ang pagkakataong iyon na imbestigahan ang kanyang tinutuluyang bahay. Pagkatapos nilang halughugin ng lugar, may nakita silang isang journal na puno naman ng nakakabahalang bagay. Hindi lamang niya inamin sa journal na iyon ang kanyang ginawang krimen, kundi nakasulat din sa loob nito ang mga pinakatinatago at pinakamadilim na sekreto ng kanyang alter ego na tinawag niyang Tulip 22. Ang mga sumusunod ay ang eksaktong nakasulat sa journal ni Fiona. Ayon sa kanya, kailangan daw niyang magkumpisal. Dinuraan at pinagbantaan ako ni Nick habang kami ay nagtatalik. At ang mga bagay na sinabi at ginawa nito ay siyang tumulak para lumabas ang madilim na bahagi ng aking sarili. Tinatawag ko itong Tulip 22. Siya ay walang ingat, walang takot at mahusay. Wala siyang awa. Nagsimula ako magplano bilang si Tulip 22 pagkatapos niyang matulog. Hindi ko na kayang matulog sa kama dahil napakalakas ng tunog ng paghinga ko, gumagalaw ako masyado o di naman kaya ay humihilik. Palagi akong bumababa pagkatapos namin magtalik o kahit sa tuwing masama ang aking pakiramdam. Dahil doon, nasanay na akong natutulog sa baba. Araw-araw ko siyang hinihintay na makatulog at doon na lumalabas si Tulip 22. Ang alam ko lang, hindi ko na siya pwedeng patakasin pa. Sa Halloween na matatapos ang lahat, napakabastos niya. Umupo ako sa sahig sa may kusina nang umiiyak habang nasaksihan ko ang mga pinahintulutan kong pang-aabuso. Marami akong pinahintulutang kasamaan, kaya nagplano ako ng gabing iyon. Ayon sa batas para sa COVID, garantisadong makakakuha ako ng 10-day isolation period dahil lamang sa positive symptoms. Kaya tinawag ko si Claire noong Lunes para sabihing positibo ako sa COVID at na nakakaranas ako ng mga sintomas ng sakit. Nang araw na iyon, pumunta si Nick sa trabaho habang si Tulip 22 naman ay nagmamariwana lamang at pinagpapatuloy ang pagpaplano. Plinano ko na ito sa utak ko ng maraming beses dati. Noong November 1, humithit ako ng mariwana buong araw. Naligo at iniwan lamang ang tubig.
Matagal niya nang hinihinging makipagtalik, kaya kinumbinsi ko siyang maligo. Nangangako makikipagtalik ako sa kanya pagkatapos. Habang siya ay naliligo, tinago ko naman ang kutsilyo sa loob ng drawer na katabi lamang ng higaan. Dinala ko rin ang isang panukol, garbage bag at ilang dosena ng cable ties. Nagawa ko siyang kumbinsihin na magsuot ng eye mask. Hindi ko akalain na mas mahirap pa pala iyon kaysa sa iniisip ko. Ang pagtago ng kanyang katawan ay napakahirap dahil ang paglipat ng isang bangkay ay hindi madali kagaya kung paano ito ipinakita sa TV. Siyempre nang nabasa iyon ng mga officers, sobra silang nabahala at iyon ang tumulak sa kanila para gumawa ng masinsinan pang investigasyon sa property ng magkasintahan. Dagdag pa ang katotohanan na ilang buwan nang nawawala si Nick at sangkot din ito sa confession na isinulat niya sa kanyang journal. Kumuha na sila ng search warrant upang halugugin ang buong bahay. Pagkapasok nila sa loob, agad nilang napansin ang kakaibang arrangement ng mga kagamitan sa sala, lalo na ang nakabalandrang sofa sa harap ng pinto patungo sa hardin sa likod. Pagkatapos nilang puntahan ang hardin, bumungad kaagad sa kanila ang parang hindi pantay na pagkakaayos ng mga bato at lupa. Dahil doon, inusisa pa nila kung ano ang nasa ilalim nito at di nga tumagal, doon na nila natagpuan ang nawawalang si Nick Billingham. Nang puntong iyon, wala na rin silang kinonsiderang iba pang suspect kundi si Fiona lamang. Kaya pagkalabas nito sa hospital, agad siyang inaresto ng mga otoridad. Ilang buwan pa ang lumipas bago nagsimula ang paglilitis ng kaso noong March 13, 2023. Sa korte, unang nagplead ng guilty si Fiona Bill sa mas mababang kaso ng manslaughter sa kadahilanang nawalan lang di umano siya ng kontrol. Gayunpaman, mariin naman itong itinanggi na pinagplanuhan nga niya ang pagpatay kay Nick. Dahil sa mga iilang komplikasyon, ang paglilitis ay tumagal ng mahabang panahon hanggang sa ito ay inabandonan na lamang. Bilang resulta, ipinag-utos ng judge na magsagawa ng bagong trial ng may mga bagong hurado at sa ibang petsa. Ang bagong date na ito ay nitong taon lang noong March 25, 2024 na ginanap sa Old Bailey sa London. Sa ikalawang pagkakataon, muli na namang itinanggi ni Fiona na pinaslang niya si Nick at iginiit na isa nga lang yung manslaughter. Gayunpaman, nang makita niyang mukhang imposibleng matakasan ang malakas na ebidensya laban sa kanya, binago niya ang kanyang plea at sa huli, ito ay nagplead ng guilty sa kasong murder noong April 26, 2024. Sa araw ng pagbibigay ng kanyang sentensya, sinabi ng judge na si Mark Lucraft na ngayon, inamin mo na hindi mo lamang pinatay si Nick Billingham, kundi na plinano mo talaga ito. Napakaraming ebidensya ang nagpapakita ng iyong pagpaplano, pati na rin ang paggawa ng paraan upang siguraduhing maitago ang katawan nito at na hindi malaman ni numan ang iyong krimen. Para sa aking paghatol, ang sentensya ay dapat habang buhay na pagkakakulong. Sa pagtanggap ni Fiona sa sentensya, yumuko lamang ito sa korte dahil sa kahihiyan. Subalit bago nagtapos ang paglilitis, hindi pa rin ito tumigil na ipinta ang kanyang sarili bilang ang biktima sa sitwasyon. Sa kanyang sariling mga salita pa, humihingi di umano siya ng patawad para sa maraming bagay. Patawad dahil hindi daw siya umalis. Patawad dahil hinayaan niya itong wasakin ang kanyang kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Patawad dahil hinayaan ko siyang kontrolin ako. Patawad dahil tinanggap ko siya muli. At patawad dahil mahina ako. Kailangan ko lang sabihin dito na ang lahat ng akusasyon tungkol sa mga kilos ni Nick ay base lamang sa mga salita ni Fiona, ngunit wala naman itong kaakibat na ebidensya. Maliban pa doon, wala rin siyang ibang pangsaksi para suportahan ang kanyang mga sinasabi tungkol kay Nick at kailanman hindi rin niya inireport ang inirereklamo niyang ugali ng nobyo sa pulis bago ito namatay. Ang isang malinaw na bagay lang, hindi talaga gusto ni Fiona akuin ang kanyang responsibilidad sa ginawa niyang krimen. Sa halip, sinusubukan lang nitong isalba ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng paglagay ng halos lahat ng sisi sa yumao niyang kasintahan. Siniraan niya ang kanyang nobyo sa sarili nitong pamilya at mga kaibigan habang nagpapakunwari ring bilang si Nick sa kanila. Bukod pa doon, sinunog niya ang lahat ng gamit nito na wari ba'y gusto niyang wala na talagang maiwang alaala ni Nick kahit man lang para sa kanyang ina. Kung hindi pa ito sapat, ginamit niya rin ang pera ng kanyang nobyo para bumili ng mga bagay
na ginamit mismo sa paglibing dito. At hindi lamang iyon, bumili rin siya ng vibrator gamit ang cash ni Nick. Klarong-klaro na sa kabila ng parang mabait niyang imahe, isa talaga siyang lobong nagpapanggap lamang na isang tupa. Sa huli, siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng may minimum term na 20 years bago siya pwedeng makakuha ng parol. Sa pagtatapos ng kaso, nagpahayag din ng kanilang saloobin ang pamilya ni Nick, nagsasabing wala raw makakapagtanggal ng sakit na dinaranas nila sa pagkawala ng kanilang anak. Pero at least, makakatulog na daw sila ng maayos nang napapanatag na makukulong na si Fiona ng ilang taon. Kung saan sana, magiging sapat na itong oras para sa kanya na pag-isipan ang kanyang mga nagawa. Tumagal ng halos 2 dekada ang relasyon ni Nick at Fiona, na sigurado namang merong pagmamahal at suporta. Siguro nga lang, hindi niya talaga kayang tanggapin na nagkaroon ito ng anak sa ibang babae. Gayunpaman, sana pinili na lang niyang umalis o piliin ang kanyang sarili kaysa ipagpalit ang kanyang kalayaan habang buhay para lamang makapaghiganti. Kasi sa huli, siya pa rin naman ang mahihirapan, lalo na at hinding-hindi niya matatakasan ang kanyang konsensya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.